Maligayang bati po sa inyo, ma'am, at kami po ay nagagalak sa inyo pong kabayanihan. Sabi ko nga, bagong taon, holiday ngayon, pero ang ating pag-uusapan pa rin ay bayan. Mabuhay ka and Happy New Year, Professor Cielo Magno. Mabuhay ka. Magandang umaga po at Happy New Year, Manong Ted. At magandang umaga po sa mga tagapakinig ninyo. Opo, at kay Ria, ang ating pong kasama ngayon kasi po si Chacha ay mukhang nagpepenitensya. Okay, sige. Okay, Professor, ito ho muna, Professor. Macro muna tayo. Macro na usapin. Ano, bago natin himayin itong 2025 national budget, ano po ang mga napansin po ninyo on the macro side first? Well, sa national budget po natin, on the macro side, umpisa pa lang po kasi sinasabi natin na kahit mag-veto ang presidente, ay hindi nito maa-address o makucure o masosolve yung mga unang problema na pinoint out natin dun sa budget. Kasi lalong-lalo na po yung sinasabi natin na dapat priority ang education at hindi infrastructure. Nakakatuwa nga po kasi yung mga veto na ginawa ng presidente, halimbawa yung 26 billion, ay malinaw na malinaw lamang na gustong iwasan itong posibleng constitutional question sa prioritization ng edukasyon para mapaliit ng kaunti yung budget ng DPWH. Pero kapag hinimay nyo naman po, sorry pumunta na ako sa paghimay pag hinimay nyo naman, ano ba yung mga sinasama sa budget ng edukasyon? Ay talagang pakamot ka na lang na ulo kasi pati budget sa PMA, sinama nila dito, pati yung budget sa Philippine Police Academy, sinama nila dito, pati yung budget sa training ng public safety natin, local government academy, sinama nila dito. Kaya nga, nung isang araw nagbibiro ako, sabi ko, ano ba yung ginawa nila para i-compute yung budget for education? Word search ata dun sa budget document, hinanap yung may Academy, Institute, College, tapos inad nila lahat. Pero sa totoo lang po, ang sa akin kasi, kapag pinag-uusapan natin ang usapin ng edukasyon, babalik tayo, ano ba yung basic problem natin sa edukasyon? Ito ay yung extent ng literacy at numeracy, yung skills ng ating mga kabataan tungkol sa basic education. At napakalaki po ng problema natin dyan. Ngayon kung titingnan natin na yan ang problema natin, ang susunod na tanong, ano sa mga budget natin sa edukasyon ang tumutugon dyan sa problema na yan? Hindi ko po sinasabing hindi importante yung budget ng PMA, pero yung budget po ng PMA ay hindi pasok dun sa pag-solve ng problem natin sa basic education. Yan po ay national defense. Kaya kitang-kita naman po natin yung pag-stretch ng administrasyon na to para i-justify na hindi malaki pa rin yung budget natin for education. So yun po yung unang-unang kritisismo ko kasi yan yung makikita natin may constitutional question pa rin. Yung pangalawa po ay sinasabi naman po natin na sa veto power ng presidente ay hindi talaga pwedeng magdagdag ng budget do sa mga sektor na nabawasan ng budget. Kaya sa tingin po natin, itong nangyari na to ay very cosmetic lamang ang changes. Opo, very cosmetic lamang ang changes at ang gustong palabasin kaninyo, ma'am, compliant ito sa ating saligang batas. Sa usapin nga ng pagbibigay ng mas malaking pondo, budget para po sa edukasyon. So basically, ma'am, hindi naman nagalaw yung pong inaprubahan na po na versyon na 737 billion for Education Department. Tama po. Kasi hindi po maaaring magdagdag ng additional, hindi po maaaring magkaroon ng additional budget. Hindi po, wala po sa kapangyarihan ng presidente ang magdagdag ng budget. Maaari lamang po siyang magtanggal. So, ang nangyari, binawasan lang po niya ng 26 billion itong DPWH. Hindi siya pwedeng magdagdag sa DepEd. Tapos ito nga pong lumalabas na breakdown nila nung sinasabi nilang education sector. Inisa-isa ko nga po kasi sinama nila yung PMA kasi baka naman sabihin, 'di ba? May academy din naman yan, may gumagraduate din naman sa PMA. Pero kapag tinignan niyo, ano ba yung main objective ng PMA? Ito ay tugon sa national security threat para magkaroon tayo ng mga graduate na military para sa armed forces. Philippine National Police Academy, tama, academy, nagbibigay din naman sila ng diploma. Pero ang pangunahing objective po ng Philippine National Police Academy ay public safety. Philippine Public Safety College, ito ay continuous training
ng ating mga PNP, Bureau of Fire Protection at Mm. saka Jail Management and Penology. Ganun ganun pa rin po yung iba. Inisa-isa ko talaga siya, National Defense College. Mm. Ito ay institusyon na nag-aaral tungkol sa national defense. Local Government Academy, ito ay training center para sa nating local government officials. Mm. So, kung nag-iisip, itong gobyerno natin, nilalahat ko pati executive at saka legislative kasi sila yung gumawa ng justification na 'to, eh. Mm. 'Di ba kayo nag-iisip, ano ba yung basic problem natin sa education? Ito yung palaking-palaki na out of school youth. Hmm. Ito yung, mga estudyante natin sa grade 10 na walang kakayahan para sa comprehensive reading skills. Yung pinakamalaking problema natin yung PISA score natin na napakababa at, yung Mm. indikasyon ng kakulangan ng mga kabataan natin sa kakayahang magbasa at magsulat. Tapos ito yung ibibigay niyo sa ating datos Mm. na nagja-justify na malaki ang budget sa edukasyon. Parang naglolokohan po talaga tayo. Parang naglolokohan po talaga tayo. To be straightforward about this, ma'am, ano bang eksaktong word na maaaring magamit dito to be talaga pong to be frank about this, no? Hindi po talaga parang ano, tanggalin natin yung parang naglolokohan tayo at patuloy na ginagago ang taong bayan. Yun po talaga yung tamang salita diyan. At, ito pa nga po yung nakakatawa, tingnan niyo yung 26 billion na binito ng presidente. Malinaw na ito ay yung mga flood control projects ng, siningit ng mga congressman at senador. Pero babalikan natin magkano yung talagang isiningit sa BICAM. Ito ay umaabot ng halos 289 billion pesos. Mm. Hindi po ba? Opo, At ang opo. binito lang ay 26 billion. Eh mukha talagang naghirap yung presidente. Inisa-isa para Mm. tingnan kung sino ba sa mga congressman at mga senador ang matatapyasan ng kanilang pet project. Pero Mm. katulad po ng sinasabi natin, itong budget na to ay talagang pro-politician. Kasi sa 289 billion na sinaksak ng mga pork barrel projects, talagang 26 billion lang ang natanggal ng presidente. At talagang tinanggal lang niya yung 26 billion para kunwari ay mas malaki na yung education pero sa Mm. DPWH, Mm. mas malaki na yung education compared to DPWH. So that's one problem. Another problem, ito ba yung matagal na natin pinag-uusapan, yung sa PhilHealth. Kasi kahit mag-veto siya, hindi naman niya mabibigyan ng budget para subsidiya ang PhilHealth. So malaking problema pa rin po yan at talagang isusulong po natin yung problema na yan sa Supreme Court. Idudulog po natin doon. Kasi even sa press con, sinabi ni Secretary Mina, 150 billion lang naman ang kailangan ng PhilHealth. Parang ito nga yung sasabi ko, ano ba namang math ang ginagawa nila? Ang inaasahan po natin ay mag-improve ng performance ang PhilHealth at i-deliver yung kanilang mga responsibilidad. Kung sinasabi ng gobyerno na 150 billion lang ang kailangan nila, eh parang business as usual lang yung inaasahan nila, no? At saka yun nga po yung debate na, di may pera naman ang PhilHealth. Hindi lang po ito debate kung may pera o wala ba ang PhilHealth. Pinag-uusapan natin yung responsibilidad ng gobyerno na ibigay yung pera para sa premium ng Mm. mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng PhilHealth. At Mm. yan po ay nasa batas. So parang, ito na naman, pangbabastos ng gobyerno sa taong bayan. Kasi tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng premium sa PhilHealth dahil automatically deducted yan. Pero yung gobyerno ayaw ibigay yung counterpart niya na may mandato naman ng batas. Opo, sige ma'am. So, dito ho tayo muna sa inyo pong paliwanag nga na klaro hindi po ito sumusunod sa ating pong saligang batas na budget. Ngayon ho ba meron na kayong pinag-iisipan sa inyong grupo dito po sa usapin po ng DepEd budget na ito para po sa Opo. pag-question? Opo, pinag-aaralan po natin yan ano. At kahapon nga po, magkausap kami ni Professor Dan Gatmaytan. Tinitingnan natin kung ano ba yung intention ng mga nag-draft ng constitution natin nung sinabi nilang dapat priority ang edukasyon dito sa constitution natin. At doon po, yung batay doon sa transcript ng pag-uusap nila, ang pag-uusap nga po doon, dapat ang mga guro mataas ang sweldo para siguraduhin natin na may mga kalidad tayong teachers na makakapagturo sa ating mga kabataan. So hindi talaga kasali itong mga iba't ibang institute na pinipilit Mm. ng gobyerno. So pinag-aaralan po natin yan, yung pagdulog sa Supreme Court tungkol sa constitutionality nitong budget na ipinasa
at pinirmahan ni Mm. Pangulong Marcos. Opo, but definitely ma'am, definitely yun po talaga ang direksyon po natin, ang inyo pong gagawin. Kasi kung klaro ho naman kaninyo, ah, for sure, dudulog kayo sa Supreme Court, gaya po ng inyong ginawa din sa usapin po ng PhilHealth. Yes po, kasi hindi po natin dapat payagan at tolerate na lang itong patuloy na ginagawang pangbababoy sa national budget natin at yung hindi pagsunod sa mga dapat pinaprioritize. Kasi kung hindi natin gagawin yan, ay patuloy na magiging pabor lamang sa mga politiko itong budget na pinapasa nila na galing naman sa ito nga yung tax ng ina mo, bantayan mo. Galing po yan sa tax na binabayad natin. Okay. So, kailangan po talagang binabantayan natin. Sige ma'am, may pahabol lang pong tanong si Ria bago pong ilang pang katanungan ng inyong lingkod. Go ahead Ria, please. Magandang umaga po, Professor Magno. Ria Fernandez po, no? Nabanggit po ninyo yung inyong plano, kasama sa plano nyo na questionin ang 2025 budget sa Korte Suprema. Pero, Prof, hindi pa po ba huli na or parang moot and academic o wala nang saysay dahil today ay technically in effect na yung 2025 General Appropriations Act? Hindi naman po. Kasi kung sakasakali halimbawa yung PhilHealth, idudulog natin yan sa Supreme Court at sabihin ng Supreme Court na kailangan at responsibilidad ng gobyerno na lagyan ng budget at ibigay yung nararapat na alokasyon sa PhilHealth dahil naayon yan sa batas, ay kailangan magkaroon ng special na batas ang Kongreso para bigyan ng budget ang PhilHealth. At saka alam niyo po, ito kasi ang nangyayari dyan, lalong-lalo na sa PhilHealth, mga nakakaraang taon, nagsimula yan 2023, talagang tinatapyasan na nila at hindi nila binibigay kung ano yung naaayon sa batas. So napaka-importante po na gawin natin to para sa mga susunod pang taon ay tigilan na ng Kongreso yung paglabag sa batas at yung hindi pagbibigay ng naaayon sa batas ng kung ano ba yung dapat napupunta sa PhilHealth. May isang observation pa pala tayo dito sa budget veto ng presidente kasi 26 billion ay binaba sa DPWH at may sinasabi silang yung unprogrammed fund ay binawasan din ng 168 billion pesos. Pero yun nga po ang overall effect nito ay wala naman. Kasi yung unprogrammed appropriation, wala naman talagang pondo yun. Di ba? So ang naging, kumbaga sa fiscal space natin o yung pera ng gobyerno, ang na-free lang ay 26 billion na maaaring i-reallocate ng gobyerno. Pero napakaliit po nun para tugunan yung mga ilan pang ahensya na nabawasan. Katulad ng 4Ps na binawasan ng 50 billion. At nakakalungkot nga, nilipat na yung 50 billion na yan sa unprogram. Ngayon, tinanggal pa sa unprogram. So talagang pinaliit yung budget ng 4Ps. Na, ito na naman, babalik na naman tayo sa isang pangloloko na yung 4Ps, binawasan ng 50 billion, pero yung AKAP, hindi vinito at hinayaan ng nandyan na 26 billion pesos. So, yung nga po, Professor, ito muna. So, yung pong usapin ng education budget, klaro po ito, talagang dapat idulog sa kataas-taasang hukuman. Dito po sa unprogram appropriations na ito na pinalalabas nila na ang laki po ng natanggal, no, na veto, gayong sabi ho ninyo, ano naman practically, walang effect yung veto mo doon sa unprogram kasi wala namang perang pinag-uusapan doon. So ito ho na naman ay klaro po, sorry for the word, panloloko na naman sa masakit ho sa kalooban natin na parang ba't nila nagagawa ito ma'am na sa mga mukha natin pinamamalas sa atin ng mga tanga tayong tao. Na kunwari talagang may ginawa yung presidente. Pero sa totoo lang po, katulad ng kinukwento natin madalas, itong unprogrammed appropriation, ito yung mga hindi na priority kasi hindi na paglaanan ng aktual na budget. Pero ito nga po yung nakakatawa kasi pag tiningnan nyo yung vinito na 168 billion pesos na nasa unprogrammed, yan yung 50 billion na yung 50 billion na 4Ps na budget na tinanggal do sa program, nilipat sa unprogram. So ngayon, natanggal na rin siya sa unprogram, wala na talaga siya. Yung additional compensation ng ating mga healthcare and non-healthcare workers na due pa nung pandemic, no, 2 billion yun. Tinanggal na rin sa unprogram. Alam niyo po kasi yung unprogram, yan po ay mai-implement lamang kung may additional na pondo ang gobyerno. Saan manggagaling yung additional na pondo? Yan po ay kung may bago tayong batas sa tax,
Mhm. nangolekta ng additional na pera ang gobyerno, doon po pinopondohan yan. At kung maalala nyo, yung 89 billion na kinukuha sa PhilHealth last time, kinuha nila yon para pondohan yung unprogrammed. Kasi dyan nila pinaglalagay sa unprogrammed yung big infrastructure project natin. So yan po yung unprogrammed. Ngayon binawasan po. So mula sa 531 billion pesos ay naging 363 billion pesos. Pero yun nga po, yung pagbabawas na to ay walang impact dun sa fiscal space na tinatawag natin o yung overall na pera ng gobyerno. Dahil in the first place, wala naman po dapat talagang pera para sa mga programa na yan. Pero ma'am, dito ho nga sa dito po sa napakaliit lang. Basically po, talagang 26 billion lang. Kung susumahin natin, Opo. ang totoong naibawas doon po sa pangkalahatang budget natin, particularly po sa ilang mga provision ng various infrastructure projects under DPWH. Yes po. At saka alam niyo po, Manong Ted, hindi po kasi lumabas kung ano yung 288 billion pesos na in-insert ng BICAM. No? Hinihintay ko nga yung detalyeng dokumento ng budget, kung ano ba yung mga items na yan. Pero dito sa veto project, veto na ginawa ng presidente, nakita natin yung kanyang veto statement. Kita mo yung 26 billion na pag hinimay-himay. Ito talaga yung mga flood control projects at the local level. Alarming po to, no? Very alarming to. Kasi pag pinag-uusapan natin ng national development, mukha talagang na-prioritize dito sa DPWH yung mga small infrastructure projects ng ating mga politiko. Ang pinag-uusapan natin dito, kung mag-invest tayo sa infrastructure project, ito yung dapat yung mga malakihan na makakatulong sa national development natin. Yung mga airport, subway, mga train, di ba? Kasi gusto natin mas maging komportable yung commuter sa atin, mapamura yung pagbabiyahe ng mga produkto sa pagitan ng mga probinsya. Pero kung ang nag-allocate ka ng, imagine, 288 billion pesos para sa mga multipurpose building, flood control, mga maliliit, hindi po ganun kalaki yung impact niyan sa economic development natin. Kasi kung maalala nyo, halimbawa, yung mga congressman nyo, yan, yung mga waiting shed na pinapagawa nila, basketball court. Hindi man po natin sinasabi na walang impact yan. Kasi pag umuulan nga naman, may waiting shed ka. Pero pag diningnan mo yung kabuuang impact nito sa economic development, malaking pondo na allocate dito sa mga maliliit na proyekto na talaga namang ang purpose lang ay ipascale ang pangalan ng mga politiko. At talagang walang nagawa yung presidente, no? Kasi 288 billion yung insertion pero 26 billion lang yung na-veto niya. Kung vinito niya yung buong 288 billion, ang laki sana ng pondo na maaaring sabihan ng Kongreso na mag-supplemental kayo or mag-reallocate kayo uli. I-reallocate nyo itong 288 billion na to at ibalik nyo doon sa mga priority na ahensya natin. Pero hindi po yun ang ginawa Pakitang tao itong 26 billion na ito para masabi lang na meron siyang inalis. Pero bagamat yung kaninyo, pagkalaki-laki nito 288 billion minus 26 basically po, nagtira pa rin ng katakot-takot po na pera na maaring sabihin ngayon pa lang po na prone to corruption po. Tama po yan. At saka, prone to corruption, wala pong tinutugunan yan kung hindi yung pagpopromote ng mga politiko na nag-insert ng mga proyekto na yan para maitapal sa pagmumukha natin yung mga pangalan nila. Lalong-lalo nga ngayon at nalalapit ang eleksyon. At yan po yung mga items na laging kinukwento ni Mayor Magalong na malaking porsyento napapamulsa ng mga politiko natin. Opo, 50 billion po nga na napaka-importanting pondo para po sa napakahalaga at epektibong programa na 4Ps, no? Conditional cash transfer po ito, ma'am. 50 billion. Bagamat sa amin pong pag-aaral, ma'am, 400,000 plus, no, ng mga pamilyang Pilipino ang waitlisted sa 4Ps. So, sa halip nga po na lahat kanlungin na, kasi nga ito po dumaan na po sa pag-aaral, ngayon, yung mga waitlisted, dadami pa. So, basically, ma'am, tinanggalan mo ng 50 billion para sa karagdagang pera sa 4Ps, pero yung akap, tuloy pa rin yung 26 billion. Ano ang iyong tugon doon sa katwiran nila Secretary Pangandaman na sandali lang, tuloy yan pero may condition naman daw. Go ahead, ma'am. Yun nga po noong 2024 na implement na yung AKAP program na yan at nag-allocate din ng 26.7 billion pesos. Tapos ngayon lang kayo nagsasabi na bibigyan to ng structure at saka programa. That's one. Pangalawa,
tama po kayo Manong Ted, itong 4Ps, maayos na yung implementasyon na 'to, in place na 'to. At sa 4Ps po, malinaw na malinaw nagbibigay tayo ng ayuda, pero ang goal ng pagbibigay ng ayuda na 'to ay bawasan ng mahihirap, ilabas sila sa pagiging dependent sa ayuda. Kasi kung maalala po ng mga tumatanggap ng 4Ps, hindi mo lang basta matatanggap yung pondo na yan. Kailangan pinapa-check up mo yung mga anak mo, pinapaaral mo, pinapadapasok mo sila sa eskwelahan. Ikaw ay nag-undergo ng training para makahanap ng ibang trabaho. So nandun po yung aspeto na kailangan gumagraduate ka sa 4Ps. Dito sa AKA program, wala naman pong mga ganong programa, no? Kasi ginagamit lang yan pang pamudmod habang nag-iikot ang ating mga politiko. At parang dapat ba magpasalamat tayo sa sinasabi ni Secretary Pangandaman na finally may structure na isang taon na itong ini-implement. That's one. Bakit kailangan pa ng hiwalay na AKA program? Bakit hindi na lang pondohan itong 4Ps na ito ay malinaw na structure na at malinaw na targeting mechanism at malinaw na programa kung paano ba papag-graduate ng ating mga kababayan sa pagiging dependent sa ayuda doon sa puntos na hindi na sila manghihingi ng ayuda at kaya na nilang magtrabaho para sa sarili nila. So again, malinaw na ang na-prioritize dito ay yung interes ng mga politiko para magpamudmod ng pera. May challenge nga ako Manong Ted, kasi na-implement na yung AKA program na yan, di ba, ngayong 2024. Ang challenge ko sa gobyerno, sabi kasi ni Speaker Romualdez, may listahan naman daw yan at may mga pangalan ng mga tumanggap. So challenge ko kay Speaker Romualdez sa DSWD, pakilabas naman po tong listahan na to. Pakigawang public, pakilagay sa internet para yung mga kababayan natin, tayong lahat, ay maaaring i-validate. Sino ba yung mga tao na yan na tumanggap ng pera mula sa AKAP, no? Kasi sabi ni Speaker Romualdez, 5,000 per head daw eh. Gusto ko rin po, at tingin ko kailangan malaman ng mga kababayan natin na tumanggap ng AKAP, sakto ba yung pera na natanggap nila doon sa pinirmahang dokumento sa kanila at yung nire-report ng gobyerno na ibinigay sa kanila. Kasi baka mamaya, naka-report 5,000 ang binigay sa kanila pero ang aktual na natanggap lang nila, 2,000, 1,000. So saan napunta yung difference, hindi po ba? So nananawagan po ako dito ng national audit, national public audit, para tayo mga Pilipino ay hindi na pinaglololoko. Kasi malaki din po ang corruption, posibleng corruption dyan. Binibigyan kayo kasi papasalamat kayo. Pasalamat na tayo, at least bigyan tayo ng 500, 1,000. Pero pag ni-report pala, dapat ang natanggap nyo ay 5,000. So national public audit po ang panawagan ko para dito sa 2024 implementation ng AKA program. Para po nagkakaalaman na tayo tungkol dito sa mga korupsyon na nangyayari sa pamahalaan natin. Professor, doon po sa sinasabi ni Secretary Pangandaman na may guidelines na naman ito, subject to conditions, baka lang po kayo mismo na nag-aaral pa rin hanggang ngayon sa kabuuan po nitong approved budget na ito. Ma'am, yung conditions na yan, sa sinasabi po ni Secretary, sabi lang niya na may condition. Yes. Pero hindi ka naman pwedeng maglagay doon sa GAA ng additional provision na ang release nito subject to these conditions. Diba? Hindi naman pwedeng gawin yun eh. So basically, sinasabi mo lang, meron kaming condition na. So at the end of the day, kapag humupa ng isyong ito, wala nagbabantay, sino po ang magsasabi sa DBM, mag-release ka ng SARO? Diba? Sa mga tao. Tama. Go ahead, ma'am. Go ahead po. Tama po, no? Tama po. Yung condition na yan ay sinasabi lamang na administrasyon, pero yung pondo ay nandyan na. Alam niyo Manong Ted, simula nang diniscuss ko tong AKAP na to, may mga nagpapadala sa akin ng mga dokumento ng mga kababayan natin, yung mga pinapapirmahan sa kanila. Yung iba walang nakalagay na amount, yung mga iba ay walang date. Yung iba nga po may nakalagay na to be deducted from the budget of, tapos nakalagay yung pangalan ng congressman. So this is how it's being implemented. Kaya nga po ang challenge ko, ilabas natin itong mga dokumento, itong mga pinapirmahan natin sa mga kababayan natin. Ito nga po sinasabi nila ngayon, lalagyan nila ng structure. 26 billion na yung sinayang natin dyan ngayong 2024. Tapos anong targeting mechanism yung ginagawa natin kapag pumupunta tayo sa mall at nagdi-distribute sa mall? Tapos ito nga pong sinasabi niyo Manong Ted, 500,000 ang, tama ba? 500,000 470,000 families. Ang waitlisted sa 4P. So yan pong 4Ps ang sinasabi natin, ito na yung mga pinakamahihirap nating kababayan. So
bakit hindi natin pinondohan yung mga mahihirap nating kababayan tapos tatalon tayo agad dito sa akap na ang target ay minimum wage earners, hindi po ba? So parang hindi malinaw sa akin kung anong kahirapan, kung ano yung problemang tinutugunan natin sa pag-i-implement nitong AKAP program. Okay. Ma'am, siguro din, again, sa inyo pong pag-aaral dito po sa mga sinasabi po na napunta sa unprogrammed appropriations, kasi nga ito'y nabanggit ko rin kahapon kay former SP Frank Drilon, yung pong mga foreign assisted projects na napaka-importante kasi during the last deliberation po ng budget, may mga nag-ungkat niyan Bakit si Senator JV, bakit hindi po umusad itong subway, itong rail system? Kasi po nawalan ng counterpart yung gobyerno, napunta sa unprogrammed. Di ba ma'am, kayo na po magpaliwanag, alam naman po natin na may mga malalaking proyekto talaga na kailangan natin at meron dyan counterpart ng Philippine government sa funding, particularly po sa gastusin, sa right of way, etc. Kayo na po magpaliwanag, sa ating po bang pambansang budget, gaano ka-importante yung appropriations na counterpart o equity ng gobyerno para doon sa mga inuutang natin na foreign assisted projects? Opo. Yung pong mga foreign assisted projects na yan, yun po yung sinasabi ko kanina, mga malalaking infrastructure na kailangan natin. Di ba po, araw-araw nakaupo tayo sa traffic. Sabi natin, kailangan i-improve ang ating public transportation system. Kaya nga po may pag-aaral na i-implement itong subway system natin. Ito nga po yung nakakatawa Kasi ano ba naman yan? Ito yung mga flagship infrastructure project natin na nakalagay sa ating Philippine Development Plan na sinasabi natin kailangan para mapalago natin ang ekonomiya natin. At nung nag-budget ang Kongreso natin, nilagay nila ito sa unprogrammed appropriation. Yung pong unprogrammed appropriation, yan yung mga bahagi ng budget natin na talagang walang budget, wala pang pondo. Hihintayin pa kung magkakapera yung gobyerno o hindi bago ma-implement. Pero ito po yung isang kwento pa dyan. So ibig sabihin, hindi na prioritize itong mga malalaking infrastructure project natin. Maghihintay pa tayo kung magkakapondo para ma-implement yan. Pero itong mga big infra projects na to, ay na-approve na po yung loan yan, ha? Halimbawa, yung subway na yan, approve na yung utang natin dyan sa JICA. At tumatakbo na yung interest niyan. So nagbabayad na tayo ng interest sa mga utang na yan na hindi namang gumagalaw at ma-implement dahil hindi pinondohan ng Kongreso natin at nilagay nila sa unprogrammed. Hindi ko, nakapapakamot nga po ako ng ulo kasi kung talagang binabantayan to ng presidente at saka ng mga tauhan niya, yung mga cabinet members, bakit yung pinapalagay sa unprogrammed appropriation itong mga priority infrastructure projects natin? Tapos ngayon, kapag napirmahan na yung budget, nagkukumahog kayo para maghanap ng pera para i-implement ito. Yan po yung dahilan kung bakit kinukuha nila itong 90 billion pesos na pera ng PhilHealth. Kung bakit kinuha yung 40 billion pesos ng PDIC para mapondohan yung mga unprogrammed. Di ba parang dapat natutunan na natin yan sa 2024 budget dahil ganun nga rin po yung nangyari, nilipat sa unprogrammed. Ngayong 2025, bakit nandun pa rin? Nandun pa uli sa unprogrammed. So talagang malaking paglolokohan ito. Ito yung pinag-uusapan natin na itong mga importanteng infrastructure project, nilagay natin sa unprogrammed, nagsaksak ng 288 billion pesos sa DPWH na mga maliliit na infrastructure projects, itong mga waiting shed, itong mga multipurpose building at itong mga flood control projects. So, nasaan yung sense ng gobyerno sa pagpaprioritize ng development ng Pilipinas? Wala, di ba? Kaya, ewan ko ba? Ma'am, naunawaan po namin ang inyo pong kaisipan at higit sa lahat po, yung damdamin po bilang isang Pilipino sa nangyayaring ito sa ating pong budget and yung pagpayag ng nakararami, sobrang dami po ng ating mga pinagkakatiwalaan nga dapat ng mga mambabatas tungkol nga sa isyong ito. Gusto ko rin po sanang ungkatin po ito kasi hindi naman tayo nagmamadali this morning and we appreciate nga itong pagbibigyan nyo ng panahon kahit na holiday ngayon dito po sa ating diskusyon. Doon po sa mga flood control projects, meron naman talaga na maari po natin sabihin na hindi yan importante. Kasi nga sabog itong mga programang ito, di ba? May mga ibang mga lugar na alam po naman natin din na posible po maging source of corruption. Pero meron pong mga mga inutang natin na mga pondo para po sa napaka-importanting mga flood control projects
halimbawa sa Metro Manila, no, itong World Bank na inutangan po natin ng malaking halaga at sa pinakahuling COA report na aming pinag-aralan, pinagbabayad na po tayo dito ng multa kasi nga hindi nagamit yung pera. Basically po, meron nga tayo ditong restructuring ngayon sa loan sa World Bank. Ngayon, inamin po sa amin mismo na Secretary Bonoan ng aming siya makapanayam na ang sa Metro Manila po, lulubog at lulubog pa rin tayo sa baha. Kasi sa pinakahuling COA report at maging dito po sa aming hawak na dokumento nga galing sa World Bank na restructuring paper po para sa ating flood control projects in Metro Manila, out of the original na 20 bagong pumping stations, 4 na lang ang gagawin. Ano po, Doña Imelda, Rojas 1, Rojas 2, tatalon sa Quezon City. 20 po ito. So, ito inamin sa amin eventually nga kasi nung kanyang pina-research sa kanyang mga tauhan sa flood control program, totoo nga. Bakit po ito hindi po matutuloy? Kasi una, yung right of way hindi po naayos and yung din pong counterpart natin na pera. Dito po ngayon sa inyo pong ibigay din sa amin na informasyon na doon sa mga flood control projects na kanya na-veto, meron po doon sa Metro Manila. So, ma'am, ano ho ba ito na, di ba dapat sa pagsusuri mo, ano bang importante sa usapin ng flood control? Sa Metro Manila po, may mga importante talaga na inutang pa nating pera na kung saan po dahil hindi mo nagasta sa takdang panahon sa dami ng delays, ngayon hindi mo pa popondohan ulit yung counterpart ng gobyerno. So, ano pang aasahan natin kundi lalo tayong lulubog sa panahon ng tag-ulan? Tama po. Yan po yung mga konkretong halimbawa nung itong pinag-uusapan natin na unprogrammed kasi nautang na po natin yan. So karamihan po dun sa mga infrastructure na nakalagay sa unprogrammed, yan po yung halimbawa. Binabayaran na natin yung utang, nag-i-interest na yan, pero hindi ma-implement dahil hindi binibigay ng gobyerno yung kanyang counterpart na budget. Dahil yun nga po, kailangan yung right of way, yung mga i-compensate dahil dun sa mga may-ari ng lupa na madi-displace kapag ginawa yung mga proyekto na yan. Kailangan po bayaran yan ng national government Yung mga preparation, feasibility study, yan po ay counterpart ng national government. Ngayon, kung hindi po yan popondohan ng national government, kahit na utang na natin yan, ay hindi po yan mai-implement. Kaya nga po talagang mapapamura ka, mapapakamot ka ng ulo dahil may mga pag-aaral naman po na ito ang mga dapat na pinaprioritize. Pero hindi yon ang napaprioritize. Gusto ko nga po sabihin na itong presidente natin ay walang balls para isaayos at bigyan ng direksyon yung mga priority at mga mahahalagang programa talaga. Dahil yun nga po Manong Ted, pag hinimay nyo, ano ba itong mga insertion sa DPWH? Ano ba itong mga proyektong ginagawa nila Secretary Bonoan? Ito yung mga maliliit na project na ini-insert ng mga politiko natin. Pero itong mga big projects na yan po ay konkretong halimbawa. Yung pagsasaayos ng pagbabaha sa Metro Manila ay hindi na-prioritize kasi hindi pinopondohan ng gobyerno. Ganon din po yung pag tiningnan niyo yung mga big infra projects, ito yung mga malalaking tulay, kalsada na dapat magko-connect na sa mga isla-isla nating probinsya para mas mapadali yung pagdala ng kanilang mga produkto, mas mapamura yung pagtransport ng mga pagkain. Pero hindi na-prioritize. So hindi na nai-implement, nagbabayad pa tayo ng interest. Dahil inutang na yan, nandyan na yung pondo. So, malaking pagsasayang ng pera at hindi na sosolve yung ating problema. Pero, di ba Manong Ted, napaka-basic di ba? Hindi mo kailangan ng PhD. Yes, ma'am. Para malaman ano ba dapat yung pinaprioritize, ano ba dapat yung pinapondohan para umusad, para masolve yung problema ng mga kababayan natin, para naman guminha-ginhawa ang buhay natin. Pero tayo mga mamamayan, patuloy na nagbabayad ng tax. Pero hindi naman nakikinabang ng maayos. Para din po sa mga senior citizens, lalo na po ang ating mga kababayan po na umaasa po lamang sa karagdagang pong tulong pinansyal sa kanila, kasama po doon sa nailagay sa unprogram, kumbaga wala pa ho itong kasiguraduhan, ay yung social pension para sa indigent senior citizen. Yes. Opo, kasama po din ito.
Opo, kasi kung maalala niyo po may batas tayo 'di ba na yung Mm. social pension for indigent senior citizens. Nilagay po nila 'yan dun sa unprogrammed. So meaning nga po kapagka nagkaroon ng karagdagang pera ang gobyerno ay Mm, popondohan mm, 'yan. Pero mm. ngayon nalaglag pa siya sa unprogrammed. So ibig sabihin wala talaga siyang planong i-implement at, lagyan ng, pondo. Kaya Op nga po nakakalungkot talaga itong, naging ano, prioritization ng budget natin. Talagang, malaking pangloloko sa mga taong bayan. Opo. Sige po ma'am. So dito po sa inyong pinag-iisipan nga po na pagdulog sa kataas-taasang hukuman, baka lang po maaari din maisama kasi kayo po naman ay hindi po lamang mga economics professor kundi may mga abogado rin po kayong kasama. Kasi mukha pong panahon na rin para po silipin ito pong naunang jurisprudence po ng Supreme Court doon sa kapangyarihan ng BICAM na iyan. Kasi nga po lumalabas ngayon sa hinahaba-haba ng budget process, at the end of the day, yan lang small committee na yan ang nagdedesisyon at yung pong mga amendment mismo ho sa budget ni hindi pinag-usapan sa budget hearing pero sila ang nasusunod. Kasi po meron na yang question dati pa. Tinawag nga po yan na isa pong constitutional ang tawag nga po dito ni former Supreme Court Chief Justice constitutional monstrosity na third chamber na abuso sa BICAM na ito. Di ho ba ma'am? Kasi lumalabas na ma'am na sa bandang dulo, sino itong mga taong nagdedesisyon? Tanggalin mo to, walang debate, walang diskusyon, ito ilagay mo. Hindi ho ba ma'am? Tama po Manong Ted 'no, at saka talagang, sa BICAM na 'yan hindi lang sa budget, maraming hocus-pocus at magic na nangyayari diyan. Kasi sa kabila ng mga deliberasyon, yung mga pinapanood natin online na pag-uusap tungkol sa budget, ayan ay todo-todong binabago ng iilang tao na bahagi ng BICAM na walang accountability kasi hindi natin Mm. napapanood, hindi natin alam yung detalye. At ito nga pong mga senador natin mismo yung nagsasabi na pinirmahan nila nang Mhm. hindi nakikita kung ano ba 'tong mga dokumento na 'to, 'di po ba? So talagang pag-aaralan din po natin kung paano natin ku-questionin uli yan sa Supreme Court. Tsaka Manong Ted, may isa pa pala. Kasi nakikita natin dito sa budget. Alam niyo po ang trabaho talaga ng mga senador at congressman natin ay ipasa lang ang budget, hindi po ba? At ang implementasyon niyan ay dapat nasa national government. So tinitingnan din po natin itong MAIP, 'di Mm, ba? mm. Kasi bago ka makakuha ng, medical assistance kailangan mo muna ng guarantee letter ng isang politiko. Eh, 'di ba parang malinaw na intervention na 'yan at pakikialam ng mga legislators natin sa implementasyon ng project. Bakit kailangan pa yung sulat nila bago tayo makakuha ng health assistance? Mhm. So baka maaari din pong questionin yung legality ng paghihingi pa ng guarantee letter bago ma-implement ang isang, programa. So Opo. pag-aaralan din po natin 'yan. Napakarami pong kailangang pag-aralan. May mga ilang pending Mm. na po kasi nag-file na tayo nung nag-file ng kaso, nandiyan yung confidential fund na Mm. another na nakakatawa po 'di ba? Ang dami-dami na nating hearing, nakita na natin na talagang prone to corruption 'tong confidential fund. Pero itong 2025 budget may confidential fund pa rin. Akala ko ba natuto na tayo? Bakit nandiyan pa rin yung confidential fund? Eh, wala namang batas na nag-i-implement ng confidential fund. So sana ang Supreme Court natin ay mag-decide na sa Opo. usapin ng confidential fund kasi pending din sa kanila 'yan. Itong, unprogrammed appropriation, may pending case na rin po 'yan sa Supreme Court. Yung PhilHealth ay pag-uusapan sa February, pero magfa-file pa uli tayo ng another case Mm. sa PhilHealth. So, Opo, opo. mabuti na lang po at, nandiyan pa yung Supreme Court, para dulugan natin, para hindi naman masyadong panggagago yung nangyayari sa atin. Pero sana po ay mabilis-bilis din yung pag-ha-handle ng Supreme Court sa mga kaso na 'to. Opo. Professor, pwede ho ba naming abusuhin po ang inyo pong kalooban this morning? Meron lang po kaming importanteng mga paalaala. Pambayad po namin ng tax to. Kung mamarapatin po ninyo, ma'am, ha? Sandali lang po. Pwede ho muna kayong magkape. Kami po ibabalik po sa inyo para lang ho sa ating pong pagpapatuloy na pag-usapan. Nabanggit niyo po yung Supreme Court, no? Kasi meron din pong kaisipan din kung bakit po may agam-agam sa bilis po ng desisyon ng Supreme Court. Opo, sa usapin din po naman ng takot sa Kongreso. Meron lang karagdagang katanungan si Ria Fernandez. Ria, go ahead please. Good morning again, Dr. Magno, Professor. Opo,
Dito po sa, balikan lang po natin yung mga natanggal na flood control and water resource management projects na kabilang dun sa mga nasa 26 or 28 billion pesos na na-veto na DPWH, no? Ano kayang implikasyon nun pagdating sa kahandaan ng Pilipinas, sa mga local emergencies, disasters, lalo't nitong mga sunod-sunod na buwan? Yung mga tinamaan po ng bagyo at kalamidad, kabilang po dun sa mga inalisan ng flood control projects. Isa-isahin ko naman nung Ted, bukod sa Metro Manila, Region 1, Central Luzon, Calabarzon, at yung Bicol. Opo. Alam niyo po, meron talagang mga nakalaang pondo at naka-earmark na pondo talaga para sa disaster management natin, ano. At yaan po ay nasa local na level na talaga. Meron din po tayong mga mekanismo kung paano i-identify itong mga priority and climate change projects. Kasi po minsan, hindi lang pagbabaha ang problema natin. Kabahagi ng climate problem natin ay yung kakulangan din ng tubig. Kaya po magandang opportunity to para malaman ng mga kababayan natin. Sa lokal na level po, ay meron tayong parang tinatawag na multi-stakeholder body. Tayo po kahit hindi tayo elected officials, tayo mga ordinaryong mamamayan ay may kakarapatan at kakayahang makibahagi para pag-usapan. Kasi iba-iba po ang sitwasyon sa bawat lugar. Kung ano yung pagbabahang nararamdaman natin sa Metro Manila, ay maaring hindi naman din yon yung nararamdaman sa ibang lugar. Kaya hindi automatic na flood control ang solusyon sa problema ng iba't ibang lugar. So ngayon po, at the community level, kailangan meron tayong disaster risk reduction management plan. Na dapat nag-exist po yung dokumento na yan at pinag-aaralan kung ano yung mga iba't ibang kinakaharap na na problema ng mga komunidad natin, maaaring pagbabaha, maaaring kakulangan sa supply ng tubig, maaaring problema sa agrikultura dahil walang sapat na irigasyon na makakapag-epekto sa produksyon nila. So yan po, dapat may mga plano sa bawat local government at may nakalaan na pong pondo yan. So itong mga na-veto po nito ay mga additional insertion lamang na wala pang mga pag-aaral na isinaksak ng mga Okay. politiko natin. Pero hindi ibig sabihin na walan ng pondo para sa disaster management sa ating mga lokal na pamahalaan, ano. Meron na pong mga nakalaan diyan. Ang mahalaga po ay tingnan natin kung ano ba yung mga specific na program. Meron na bang programa ang Okay. ating locality? Sige. Pangalawa, paano nagagastos at nai-implement po ba yan? Kasi ang tendency natin lagi ay pag binaha, Mm. meron tayong quick response, no? Pero Mhm. dapat po pinag-aaralan natin paano maiiwasan at mape-prevent itong mga ganitong disaster. So, yun po, may mga kababayan, kasi maraming dokumento to na nag-i-exist kung saan-saan. Mm. Mas magandang maging aktibo tayo bilang mga mamamayan. At tayo na po ang magtanong, maghanap sa ating mga local governments kung meron ng mga ganitong dokumento para maiwasan natin yung mga ganitong sakuna po. Okay, may pahabol lang po May tanong tungkol pahabol sa lang Phil ako. sa PhilHealth Sa itong PhilHealth. si Ria. Go ahead, Oo, Ria. kasi maraming nangangamba talaga doon, Manong Ted at Yung Professor sinasabi ni Magno. Presidente. May sinasabi si Presidente nga na despite daw na inalis, naging zero yung subsidy ng PhilHealth, mas dadami pa daw yung benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth. Posible ba yung kahit zero subsidy nga yung ating PhilHealth? Alam niyo po, yun nga po yung pinagtatakahan ko, no, kung paano nila sinasabi na lalaki pa ang coverage ng PhilHealth. Kasi pag tiningnan niyo po yung financial report ng PhilHealth under COA, sinasabi negative equity na to. Pero kapag pinakinggan niyo po si Presidente Marcos, si Secretary Pangandaman, ang ini-enumerate nila ay may reserve fund pa. So parang ano ba sinasabi niyo, gagastusin ang reserve fund na malinaw naman sa batas, dapat hindi yan ginagastos dahil pangbayad yan dun sa contract liability ng PhilHealth. Pangalawa, sinasabi nila, magkakaroon naman ng collection pa na 200 billion mula sa mga magbabayad na miyembro ng PhilHealth. At ang gagastusin lang naman ay 150 billion pesos. So may sobra pang 50 billion. Unang-una po, ito na yung sinasabi natin na, so ang iniisip nyo, ipapapasan nyo sa ating mga ordinaryong mga mamamayan yung implementasyon ng buong PhilHealth. That's one. Pangalawa, medyo nakakatawa yung sinasabi nyo 150 billion lang ang kailangan ng PhilHealth, pero sasabihin nyo, no, magkakaroon ng expansion. Kasi po, tayo kasama yung mga doktor na kaibigan natin, nagkaroon na ng quick estimate kung sabihin natin, hindi pa nga po to expansion basic implementation lang to ng mga kasalukuyang
programa na ng PhilHealth. Halimbawa yung consulta package. Ito po, may misconception yung mga kababayan natin kasi gumawa ako ng TikTok dito. Sabi nila, hindi naman lahat nagpapa-check up. Alam niyo po, lahat tayo dapat nagkakaroon ng annual check up kahit walang nararamdaman. Para lang yung sasakyan may annual maintenance, hindi po ba? Correct. Tayong mga katawan natin, dapat may annual maintenance din. Yan po yung annual check up. So lahat po tayo dapat nagpapa-annual check up. At meron na po yan sa PhilHealth. Ang kaso, ang nilaan lang nila ay 1,700 per head. O i-multiply mo yan sa buong populasyon ng Pilipinas, assuming, para mas madali-dali yung math, no? 100 million Filipinos, that's already 170 billion pesos. So paano sinabi na 150 billion lang ang kailangan ng PhilHealth? Dun sa consulta package pa lang, mahigit 150 billion na yung kailangan mo. Tapos kasama dyan sa PhilHealth yung coverage sa panganganak. Ilang mga nanay pa rin ang namamatay dahil hindi nagpapa-ospital. Ito po kailangan malaman ng lahat. Covered po ng PhilHealth ang panganganak. At lahat po tayo ay kasali sa PhilHealth. So pag kinompute natin yung average na bilang ng mga nanay na nanganganak taon-taon, yan po ay mga 4 billion na. Yung newborn care, yung sa hemodialysis, TB package, tsaka yung mga medical cases pa na covered. So, ang quick estimate po ng mga kaibigan nating doktor dito, ang gastos ng PhilHealth ay umaabot sa 348 billion pesos. Kada taon. Di ba? Kada taon. Ito pa lang po yung basic na Opo. programa nila ngayon. Wala pang expansion. Opo. So, talagang malaki yung pangamba natin na dahil hindi pinondohan ng PhilHealth ay hindi magagawa itong mga pinapangakong expansion at hindi magagawa yung basic implementation ng mga project. Pero yun po, ang gagawin po natin ngayon ay hindi lamang yung continuous na pagdedemand na yung gobyerno, gawin nyo naman yung responsibilidad yung ibigay, yung pondo ng PhilHealth. Pero tututukan din po natin itong performance ng PhilHealth. At kaisa nyo nga po kami, Manong Ted, sa pangungulit na bakit yung mga opisyal ng PhilHealth na palpak naman, nandyan pa rin, no? Yan yung mga patuloy na pangangalampag na kailangan natin gawin na kahit hindi na pondohan ng PhilHealth, ay i-implement nila ngayon itong mga sinasabing programa para naman na gumaan-gaan yung kalagayan ng mga Pilipino sa mga gastusing pangkalusugan. Opo, and mind you ma'am, just kahapon may panibago pong balita, may panibago pong informasyon na lumabas nga na ang COA sinasabi sa DOH na ayusin nyo na yung mga utang ng PhilHealth sa mga government institutions malalaki. Kasi sila mismo ay nagkukulang na rin sa sariling pondo to operate their hospitals. Itong malalaking ito. So, naiipon-ipon po ito, ma'am. Nanganganak po itong mga isyong ito. And eventually nga, well, tingnan natin, nangangako sila ng karagdagang benepisyo. Sabi nga, babawasan daw yung premium, di ba, ng mga miyembro. Kaya, parang iisipin mo, ma'am, may COA report naman. Klaro ho naman ang lahat na ng mga dokumento, actuarial na mga studies. Ang hindi natin maintindihan, bakit hindi ito naiintindihan ng Pangulo ng Pilipinas? Parang yun po hindi ko natin maarok. Oo nga po Parang ang nakikita natin kasing sinasabi nila ay nagpapaka-populist itong gobyernong ito. Nung nagreklamo tayo at sinabi natin hindi pinopondohan, ngayon naman sinasabi nila, ibababa natin yung premium para mabawasan yung galit ng mga mamamayan. No? So, ano nga ba talaga ang tunay na plano para isaayos itong PhilHealth na to? Kaya kailangan po talaga nating bantayan. Marami din po ako nakakausap ng mga ospital, yung mga maliliit na ospital na hanggang ngayon ay hindi nakaka-reimburse. At yung iba dyan ay nagsasara na. Minsan yan lang yung ospital sa isang lugar dahil hindi nga po nababayaran ng PhilHealth. Siguro po bahagi din ng panawagan kasi yung mga pagpapabilis ng reimbursement ng PhilHealth, tingin ko kailangan ng dagdag na mata at accountability dyan. Kasi minsan po ang nag-uusap ng dyan ay PhilHealth at saka yung ospital. Tingin ko kailangan may third party na tumitingin para mas mapabilis yung reimbursement. Tama ba yung reimbursement? Kasi naging issue na rin po yan ng corruption, hindi po ba? Yung mga reimbursement na hindi naman pala nangyari pero nare-reimburse. Opo. So dapat may organizational review na rin ng PhilHealth kung paano mas magiging transparent, mas magiging accountable itong pagre-reimburse ng pera ng taong bayan
sa pagbabayad sa PhilHealth para din mas mapabilis at mas maging makatotohanan. Opo. Kaya napakalaki po talaga ng problema ng PhilHealth na 'to na hindi binibigay yung responsibilidad ng gobyerno, ang daming pinapangako, Mhm. inuuto-uto yung taong bayan pero hindi naman sinasaayos yung tunay na problema. Opo. Sige ma'am. So ma'am, ito lang po no, bilang panghuli pong bahagi ng ating pong discussion this morning. Ito lang po yung pananaw po naman din ng iba sa sistema po ng ating governance no, sa ating pong Republican Democratic State setup na mukha pong nabanggit ho ninyo. Sana po kami po'y buong galang na nananawagan sa Supreme Court na kung maaari mas bilisan ang kanila pong disposisyon dito po sa napaka-importanting isyong pangkalusugan, di ba? Pati doon nga sa ang program appropriations, confidential fund, etc. Kasi nga napapansin nyo ho, ma'am din na matagal magdesisyon ng kataas-taasang hukuman kahit na ang issue napaka-importante sa sambayanan. So may kaisipan ho kasi ngayon ma'am, no, to be more pragmatic about this issue. Ang ating pong estado, tatlo po ito, di ho ba, no? Meron tayong hudikatura, ehekutibo at lehislatura. Dapat nga po pare-pareho po ang powers niyan. Pero sa pananaw po ng iba, hindi ho naman kaya ngayon, kaya kailangan po suportahan natin dito ng taong bayan. Sana nga po ang taong bayan binabanggit natin, ang karamihan po sa ating magising, suportahan po nang sa ganon hindi ito mangyari na matakot ang ating mga mahistrado sa mga miyembro ng Kongreso. Kasi po ma'am, sa ngayon, 106 signatures lamang ang kailangan mo, makakapag-impeach ka na ng impeachable official. Ngayon, ito sa karanasan po ni former CJ Sereno, nangyari na po iyan. Yun po naman ay hindi impeachment. Kapwa niya mga miyembro ng hudikatura ang nagtanggal sa kanya. Pero doon po kasi nagkaroon ng issue basically, di ba? Sal-en ito, deklarasyon lang po ito, etc. etc. Basically po, kapag gusto kang storbohin o hanapan ka ng problema, magagawan po naman nila ito kahit na walang basihan. So meaning, dahil po sa power ng impeachment ng Kongreso na ngayon po kontrolado ang supermajority nito, sino mang maestrado ng Supreme Court na alam niyang maari siyang butasan o guluhin, magdadalawang isip. Huwag madaliin, habang mainit, palanamigin ng issue, maghihintay ng pagkatagal-tagal, magdidesisyon, moot na, wala nang bisa. Tapos na nangyari na Di po ba? So dito, hindi ka naman kaya ang isa sa mga dahilan kung bakit ang tagal magdesisyon ng ating mga maestrado dahil tsumetsyempo sila at nag-aalangan sila kasi at any time maaari silang ma-impeach ng Kongreso sa simply gathering 106 votes. Opo, tama po yan, no? Tsaka napaka-valid po nung binanggit nyo, Manong Ted, dahil nangyari na yan before. Nagkaroon ng impeachment, nagkaroon ng pagtatanggal ng mga mahistrado sa Supreme Court. Pero sa pagkakataong ito po, kapag pumapalapak ang ating executive at marami tayong question sa ginagawa ng ating legislative, ang tanging institution po talaga na matatakbuhan natin ay ang ating judiciary. At kailangan pong magtiwala tayo na kanilang gagawin ng kanilang trabaho at obligasyon sa taong bayan. Dito naman po sa PhilHealth, nung tayo ay nag-file ng kaso tungkol sa 89.9 billion at naipaliwanag natin sa kanila yung urgency ng kaso para magdesisyon, ay nag-issue din naman po sila ng TOR para mapigilan yung pagkuha sa remaining balance na 29 billion. At nakaschedule na rin po yung hearing natin na mangyayari sa February. So inaasahan po natin na magtutuloy-tuloy na to. At napansin naman po natin na nakikinig ang ating korte kapag po naipaliwanag yung urgency ng mga kaso na idinudulog sa kanila. Pero dito din po papasok yung role natin bilang mga mamamayan na kailangan ipahayag natin yung pananalig natin sa ating mga institusyon. Ganon din po yung pagdedemand ng accountability at yung pagpapaalam na hinihintay natin, binabantayan natin yung kanilang desisyon at pinag-aaralan din naman natin yung mga basihan ng mga kaso na idinudulog natin sa kanila. Kaya napakahalaga po ng ganitong mga diskusyon at pag-uusap at pagpapaliwanag nung mga kaso na isinasalang din natin sa korte at kung ano yung basihan ng mga arguments natin para nauunawaan ng taong bayan. Kasi kapag nauunawaan po natin, then mas magiging malinaw sa atin yung basihan ng mga aksyon ng mga politiko natin at nakikita natin kung saan, kailan ba sila objective at kailan
pamumulitika lang yung kanilang ginagawa. At kapag nakikita natin ito, ay medyo may ramdam ng takot din naman paminsan-minsan ang mga politiko. Katulad po nung sa Tingog, hindi ba, Manong Ted? Mm. Nag-ingay tayo kasi sinasabi natin, bakit ba sumisingit yung party list na yan sa pag-i-implement ng PhilHealth? Umurong sila. So Mm. dito po nakikita natin na may power pa rin tayo bilang mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng opinyon, pamamahagi, pag-aaral ng mga issue na to para ma-distinguish kung ano ba talaga yung problema at ano yung mga issue na kung saan namumulite ka lang itong mga politiko natin. At kapag tayo po ay aktibo na nagpapahayag ng Mm. tiwala natin, ng opinyon natin, ng mga pag-aaral natin, nakakatulong po yan para magpalakas ng loob dun sa mga taong patuloy na lumalaban at naninindigan. Kaya napakahalaga po na tayo mga mamamayan ay hindi nananahimik at Mm. patuloy na nagpapahayag ng ating opinyon at patuloy na nag-aaral. Kasi kailangan din po may pag-aaral at may matatag na Mm. pundasyon yung ating mga argumento. Opo. Alam nyo, Professor, salamat na marami sa inyong mga salitang yan dahil dyan ako humuhugot ngayon ng lakas ng loob na ipaglaban pa rin ito. Kasi minsan, cynical ka na eh. Minsan ayaw, parang wala ng pag-asa, parang wala ka na malalapitan, para bagang antagal ng hustisya, para bang antagal ng aksyon, di ba? Panay na pandarambong ang nangyayari, nakaw sa sila ng nakaw, hindi natitigil, walang kadala-dala, di ba? Tuloy-tuloy lang sila, tapos tayo nagmamasid lang, ingay ka ng ingay, pero sabi ko nga ninyo, huwag tayo mawalan ng pag-asa. After all, wala ka namang pupuntahan kung hindi ang kataas-taas ang hukuman. Ako po'y sumasaludo, ma'am, sa inyo pong sa inyo pong patuloy na pagtitiwala sa sistema sa Pilipinas. Ma'am, bilib din ako sa inyo, ma'am. Ha? Salamat po at ang ganda po ng inyong ang ganda po ng simula ng taong ito kasi nga you are starting the year with hope, ma'am. Ika nga, with hope. Opo. Opo, maraming salamat Manong Ted at maraming salamat Ria at sa lahat po ng tagapakinig natin dito kasi po sa bandang huli wala naman tayong ibang pinanghahawakan kung hindi yung pag-asa na kaya pang magbago ng ating bansa at yung pagbabago na to ay magsisimula sa atin sa patuloy nating pag-iingay, sa patuloy na pakikibahagi. Pero dapat matuto na rin tayo dahil yung isa sa mga powers natin bilang mga mamamayan ay i-exercise natin yan yung nalalapit na eleksyon. So pumili po tayo ng mga maayos na kandidato para po mabawas-bawasan din naman yung mga ganitong usapin ng problemang panglipunan na kinakaharap natin. Kaya Opo. utang na loob po sa Mayo. Pumili tayo ng mga matitinong kandidato. Magandang umaga po at Happy New Year sa ating lahat. Happy New Year po, ma'am. Basahin ko lang yung nasa kanyang ulunan. Tax ng ina mo, bantayan mo. Yan po ang sinasabi po ni Professor Cielo Magno. Ma'am, Professor, hindi pa tayo tapos, ma'am, ha? Muli kaming tatawag at gagambala po sa inyo. Salamat, ma'am. Mabuhay. Yes po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka. Thank you. Professor Cielo Magno, UP School of Economics, dating Finance Undersecretary, no?